Gusto ko namamalo. Okay. So let's start. Turn your manuals to this chapter on IV pharmacokinetics, primary hour IV bolus. So previously, we discussed the basics of pharmacokinetics. Anong half-life, anong elimination rate constant, ano yung clearance, ano yung VD, AUC. But yun po ay basics lang ng pharmacokinetics. Kailangan familiar kayo or comfortable kayo sa terms na mga yon kasi dito, we're going to apply it into actual dosing regimens already. So, in clinical practice, most of the time, what we use is intermittent IV infusions. Kukuha tayo ng bag ng IV bago i-infuse natin for a certain period of time. Then, yun po ang gagamitin nating pang-manage ng ating plasma level concentration. Saan nakukuha yung ating mga pharmacokinetic parameters? Nakukuha po yan sa population estimates. Kapag nagre-research or nagde-develop ng posology for certain drugs, kinukuha nila statistically yung average na elimination rate constant, clearance, at saka yung ating mga half-life, lalo na. So using these models, we can obtain the population estimates such as elimination rate constant, nakukuha po yan, and dosing interval based on our elimination rate constant. VD, nakukuha rin po natin yan. It's either it is a general VD, as in VD is 70 liters, or patient-specific. May certain na liters per kilogram body weight. However, if you observe yung kahapon, yung example lang natin kahapon ay isang beses tayo magbibigay. In actual clinical scenarios, we give more than once. Okay? So meron tayong interval na sinusunod in which every X hours, mag-a-administer tayo ng gamot. So in these situations, multiple doses of the drug is given. Ang goal natin is mapalampas ang ating plasma level concentration ng ating MEC, pero hindi natin mapalampas ng ating MTC. So if you recall, our therapeutic window, we're going to perform calculations so that na-maintain natin ang ating gamot within the therapeutic window. Ang pinakasimple ay ang ating IV bolus dose model. Dito, similar to yesterday, we simplify our calculations by only assuming a single compartment. So yung single compartment na yon ay ang ating blood. At yun lang ang ating target of concern. So dito, para mapasimple, we give the dose at constant time intervals. So iisa lang po yung pag-itan ng bawat dose. Ito ay first order at saka isang compartment lang. So the first dose produces a plasma drug concentration versus time curve like in the figure. Tingin. Okay. Dito sa ating figure, ang pinakaunang salpak ng gamot sa katawan, yun na rin ang pinakamataas na plasma concentration. So yung ating C0 here ay tinawag na rin nating Cmax. Kasi yun yung pinakamataas na concentration. Hindi po yan aakyat hanggat hindi ka nagbibigay ng pangalawang gamot. That all goes downhill. Naintindihan? Okay, so pababa po siya. Ngayon, sabi nga kanina, hindi po tayo isang beses lang magbibigay ng gamot. Dito, after a certain interval of time, magbibigay tayo ng pangalawang dose. So ito mangyayari,
Yung ating lumang C0, that is Cmax 1. Meaning that is the maximum plasma concentration of the first dose. So magbibigay ka, bababa, then magbibigay ka ulit. Yung concentration ng ating pangalawang bigay, ang ating Cmax 2. Naintindihan? Okay. Bago yung pagitan ng ating administration, yun yung ating interval of time or our tau. Hindi po siya letter T, it's tau. Pero nakakalito po siya, lalo na kapag pag sinadya ko kayong lituhin, after 22 hours. Pero ang interval, 8 hours. So, 8, 8, 8, ganon. Okay? So, take note na iba po yung interval ng time at iba po yung absolute time. Take for example, you are administered every 8 hours. Anong interval of time? 8. Pag nakatatlo na kayong intervals, anong oras yon? 24. So, yung absolute time, 24. Pero yung interval of doses, 8 hours. Parehong hours yun, ha? Mag-ingat kayo. Naintindihan? Let's continue. So, it is symbolized by our tau. It is, by convention, the half-life of the drug. The dosing interval is determined by the half-life of the drug. Yun po yung common conventions. Pwede naman pong hindi, pero commonly, mas madali pong gamitin ay half-lives. Ngayon, kung mahaba ang half-life ng ating gamot, mas matagal ang interval of time. So, mas malaki yung pag-itan. Bago pag mas maliit, yung ating interval of time, mas maliit yung ating half-life, mas maikli ang ating dosing interval, mas malimit tayong magbibigay ng gamot. Klaro po ba? Okay. Now, if a drug follows first-order kinetics, we can predict concentrations after a single dose. This method uses the principle of superposition, a simple overlay technique. Ito po ang kanyang ginagawa. If the earlier doses of the drug do not affect the pharmacokinetics, meaning wala, totally independent, nagpapatong lang sila, the plasma concentration versus time after each dose will look the same and they will be superimposable. Ang nangyayari lang ay tumataas ang plasma level concentration. Nasa ating picture, yan. Okay. So, kita nyo, yung unang bigayan ay mas mababa doon sa pangalawang bigayan. Okay? At yung pag pinag-add ninyo, wait, ano nga ba? Ano nga ba yung pag-a-add natin? Yan po ay kung gaano kadami ang itinaas, hindi po kasing dami ang itataas doon sa pangalawang dose. Merong parang pag-itan. Pag pinag-minus ninyo yung Cmax 2 sa C minimum 1. Cmax 1. So ito po, nakakalculate po natin. Balikan natin para mas maliwanag. Okay. So recall that the y-intercept is called C0 and the slope of the line is negative K. And we can get the concentration at any time after the first bolus dose by this formula. Pareho lang po to. Recall this, tanda ito. Kahapon. Ito, ang ilalabas nito, naka-logarithm pa. Ang isasagot nito ay hindi na. So, a second bolus dose is administered after the dosing interval. But before the first dose is completely eliminated. Tingin din eh. Ito. Kita? Nagbigay ka. Oo. Bumababa? Bumababa. Naubos? Hindi. Hindi siya naubos. That's the main point.
hindi mo iintaying maubos yung gamot. Okay? Pag nagbigay ka ng gamot, aakyat ulit. Hindi mo palalapatin ulit ng 0. So you give a second dose just before the minimum is reached. Now, para makuha yung minimum na yon, a second bolus dose is administered after the dosing interval but before the first dose is completely eliminated. Since alam natin na CT equals C0 E negative KT at any time after the dose, it follows that C minimum is equal to C max 1 times E raised to negative KT. Now wait, alam ko, nagugulo ng inyong kaluluwa. Explain ko muna sa inyo. Okay? Gulo na ga. Tingin. Tingnan nyo itong formula na to. CT, C0, E negative KT. Okay, itong formula na to, dito lang siya gagana. It only works on stuff like this. Meron kang peak, then meron kang pababa. Pag ginamit mo yung formula na to, madedetermine mo kahit anong concentration dito. Liwanag. Yan ang gamit ng formula na yan. Okay? Okay? Alin ang C0? Ito ang C0. Yung pinagmulan mong point, siya ang C0. Then habang nababa, syempre, na-under yung time. Habang nababa, nagpo-progress ka pa kanan, na-under yung time. So habang nalaki yung time, naliit ng naliit yung concentration. Ito naman, hindi nagbabago. Ito naman, lalong hindi nagbabago. Ang K naman, hindi rin nagbabago. So time lang po ang nag-iiba. Okay? Ngayon, same po tayo. Kung gusto nating malaman, ito, yung nasa dulo, kukunin natin yung time, di ba? Anong time nito? Tama? Tama, di ba? If we want to get the concentration at the end, we get the time. Then ilalagay natin dito yung time. Tama? So, kung gusto nating malaman yung concentration bago tayo mag-administer nung sunod na dose, kakalculate muna natin to. Okay? At in this formula, saan tayo nagsimula? Dito, di ba? Ito ang ating C0. Pero in this case, hindi na siya C0, ibang tawag natin. Cmax. Cmax ano? 1. Specifically, Cmax 1. So, C minimum 1. Bakit siya C minimum 1? Siya yung pinakamababang concentration, kaya minimum at the first dose. Kitams? Okay. C minimum 1 equals C max 1. Itong ginamit natin kasi ito ang ating C0. Pero in our case, C max na. C max 1 na. Para specific tayo. Then E raised to negative K T. In our case, it is our interval. Kung every 8 hours ka magbibigay, edi 8 yun. Tama? Okay. Kaya mahal ko tong course na tayo. So, because CT equals C0, E raised negative KT at any time after the first dose, ito yung magiging formula. C min 1 equals C max 1 E negative KT, in which T here is the interval. Okay? Okay. So, ano makukuha natin ngayon? Makukuha natin ngayon ay C minimum 1. Okay, makukuha na natin yung C minimum 1. Now, tingnan nyo.
Whereas C minimum 1 is the concentration just before the next dose is given. T is the dosing interval. C max 2, this one. Kita? C max 2 or yung peak nung pangalawang administration is the sum of C min 1 and C max 1. Pag pinag-add ninyo ang dalawang concentration na ito, ay ito ang lalabas. Tingnan natin. Okay? Tamang sukat na ito. Tanyo sukat na ito. Pag ito, inilagay natin dito, magkapatong sila. Pag pinag-add natin, lalabas yung C max 2. Pag pinag-add natin ang C min 1 at C max 1, makukuha natin ang C max 2 or the peak of the second dose. Baka tanongin nyo, bakit hindi na lang tayo kumuha ng plasma level concentration ulit? Hindi na po papayag ang pasyente. Dapat, isang kuha lang ng dugo, as much data as we can calculate already. Kaya po, isa lang yung bigayan ng dugo. Okay? So again, C max 2 equals C min 1 plus C max 1. Okay? Okay? Gets? Alien? Kaya ba? Kaya yan. Nag-iinarte lang kayo. Pasisiyahin ko pang buhay ninyo. Okay. Ang C min 1 ay galing ding C max 1. Di ba? C min 1 comes from C max 1. Kasi alam natin yung interval. Kaya, from that, C max 2 equals C C max 1 E negative K T plus C max 1. Ito po ay C min 1. Nilagay ko lang, biniyak ko lang. So kahit meron kang initial plasma level concentration na C0 or C max 1, you can get the value of C max 2 already. Okay? Okay? Saya, no? Alam niyo ako lang yun nag-e-enjoy eh. Okay? Naintindihan? Okay. Sunod. Ngayon, pinakita natin kanina. Tingin. Di ba C max 2 equals C max 1 E negative KT plus C max 1. Okay? Pwede natin gawin ay ilabas na si C max 1. Magfa-factor tayo ng konti. C max 2 equals C max 1 multiplied by 1 plus E negative KT. Tingin, saan kinuha? Dito. Tingin. Digito yung C max 1 times E. Ito yung C max 1. Pwede nating ilabas ang C max 1. Bago iwan na lang sa loob ay 1 at saka EKT.
Distributive property. Cmax 1 times 1. Cmax 1. Cmax 1 times E negative KT. Cmax 1 E negative KT. Inilabas ko lang. Same lang. Inilabas ko lang. Bakit ko nilabas? Kasi mamaya kasi may formula na general formula. Okay, naintindihan ko saan ito galing. So by rearranging, we can get Cmax 2 equals Cmax 1 times 1 plus E negative KT. Ito po yun. Sir, lahat fixing na yan. Iba lang ang arrangement. Okay pa. Ngayon. So, pangalawang bigayan pa lang yon. May pangatlo pa. So, if we want to get the third dose, Cmax 3 equals C min 2 plus C max 2, in which C min 2 is C max 1 E negative KT plus C max 2. Yun ang ating C max 3. Class, nagbabago. Iisa lang yung formula, nagbabago lang yung number. Di ka kanina, 2. So, ito, 1, 1. Kanina, 2. So, 1. Pag 3, 2. Nababa ng isa. So, the plasma drug concentration versus time reveals another increase. Aakyat ulit. Nakikita nyo, umaakyat, naakyat, diga? So, ito, mas mataas dito. Ito, mas mataas dito. Okay. So, ito pong lalabas, Cmax 3 equals Cmax 2 plus Cmax 1. At pwede nyo pong isubstitute na ganito. So, pahaba na po ng pahaba. However, it can be simplified. Since nagre-repeat lang yung formula, humahaba lang siya, pwede po nating i-simplify na ganito. Wait lang ha, hindi pa yun ang formula gagamitin nyo. As we can see, a pattern emerges. As the dosing interval increases, the maximum concentration would be this one. This is the most mathematically useful equation. Tingin. C max n, in which n is the number of doses, equals C max 1 multiplied by 1 minus E negative NKT, in which n is the number of doses. Pareho lang iyan ha. Kung ito ay 4, ito ay 4 din. Okay? Then itong nasa baba, 1 minus E negative KT. Pareho tong dalawa, yung nasa taas ay may letter N. Tingin. Para madaling sa uluhin. Yung nasa taas, may letter N. Yung nasa baba, walang letter N. Okay? So itong formula na to, ito yung general formula for getting peaks after any administration. It would work on 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang dulo. Okay? Isa-substitute nyo lang yung number dito at saka yung number dito. At saka dapat alam nyo yung Cmax 1. Ay, ang Cmax 1, initial concentration naman. Naintindihan? Ito na lang gagamitin nyo. Pinakita ko lang kasi may pinanggalingan yan. Dito nang galing yan. Okay? Okay? Ngayon,
Paano kung gusto ninyo ay C minimum N? Yung throw, wait, baka hindi nyo alam. Ang peak, yung mataas. Ang throw, yung mababa. Itong peak, itong throw. Max, min. Peak, throw, max, min. Okay? Okay. Kung gusto naman natin ay minimum, makukuha natin gamit itong formulang ito. Wait lang. Medyo maliit. Nasa libro niyo ba? Nasaan? Okay. Yeah. Okay. So ito po yung formula to get C min N. Kasi para makuha ang C min ay mumultiply nyo ang C max sa negative KT. E negative KT. So kapag alam nyo ang C max N at minultiply nyo sa E negative KT, makukuha nyo ang C min N. Saan po galing yan? Balik tayo sa pinakauna. Dito. Dito po galing yan. Para makuha minimum, kukunin nyo yung C max. Bagay multiply nyo lang sa negative KT. Pero this time, since N na tayo, C min N, ito, C max N. Baka kasi itong buong ito, this is C max N. Pareho lang po yan. Kung ayaw nyo, wag nyo. Ayaw nyo, C min N equals C max N E negative KT. Bago mapapatanong kayo, saan kukunin ng C max N? Dito. Okay? Kalug-utak? There's a reason bakit ito yung pinakadulong math ninyong ma-encounter. Ay, ito yung pinaka-importante kasi nagdo-dose tayo. Hindi po ba pwedeng mga 3 times a day lamang? Hindi. Okay? Kasi maselan. Okay. So once we know, kapag kompleto na tayo ng data, C max 1, KE, at yung interval, we can get the plasma concentration regardless of any time. Basta alam natin ang max 1, KE, interval of time, maprepredict natin kahit anong oras, magkakameron tayo ng concentration possible. Napakasimple lang nito. Ito, kung alam mong half-life, okay na. Ito naman, half-life din. So basta kompleto yon, we can determine the plasma concentration at any time. So ito po, explain na yan. This allows us to compute C min. Next. In each of the preceding equations, ito lalabas ng lalabas. Ito po ay ito.
Kita? Kita? Ang tawag dito, accumulation factor. The accumulation factor will tell you how much of a drug is being retained per unit time. So kapag ang factor na to ay greater than 1, tumataas ng tumataas yung dose. Okay? So take for example, if 100 kang beses nagbigay ng gamot, the calculation would be as follows. Magiging 3 ang kanyang accumulation factor. Okay. Wait lang, may ano ako. So this is the accumulation factor, this is the formula for accumulation factor. Wala naman itong ginagamitan ng calculation. Pinapakita ko lang. Ngayon, dito tayo sa steady state. Tingnan nyo yung graph kanina. Ito, tingnan kayo dito. Diga. Every time na magbibigay ka ng gamot, nataas ang concentration. Diba? Tama, diba? Oh. So, habang nagbibigay ka, pataas ng pataas yung gamot. Tama? So, following that logic, if continuously kang nagbigay ng gamot, pataas ng pataas yung concentration, di ba? Like, every time, pataas ka ng pataas. So, hindi ba, pag hindi ka tumigil sa pagbibigay ng gamot, mag-overdose? Kasi pataas ng pataas, di ba? Ngayon, putol kasi yung graph. Hanggang third dose lang yan. There is something special that happens after the fourth dose. Ang tawag po dito ay steady state concentration. So when we say steady state concentration, kapag nagbibigay tayo ng gamot, paulit-ulit tayong nagbibigay ng gamot, naiipon yung gamot sa katawan. Pero, hindi siya lalampas ng certain value. Kahit daang beses kang turukan na same yung interval, merong isang point ng concentration na hindi siya lalagpas. Bakit ganun? Hindi pa padami ng padami yung gamot sa katawan? Di ba ang gamot natatanggal din? Baka akala nyo, pataas lang ng pataas. Di ba nag-elimination at nagme-metabolism din? Kaya, magkakameron tayo ng steady state concentration. The steady state concentration is reached after 4 or 5 succeeding doses. So, pag nagbigay ka ng same dose, same interval, after the 4th or 5th dose, hindi na magbabago masyado ang concentration. And I will show you why. Let's have an example. We give a 100 milligram drug. We give a 100 milligram drug. Per half-life. Half-life is kalahati. So, sa unang bigay natin, sa unang half-life, ilan na matitira? 50. Magbibigay ulit tayo. Sa second, dun sa unang half-life, magbibigay na ulit tayo. So, itong total? 50. Sa second half-life, magbibigay ulit tayo. So, that is 50 ulit plus kalahati nito. Plus 25. Putang ina. Dito ay 75. Pag nagbigay ulit tayo, 50 plus 25 plus 12.5, this is 83? 80? 7.5. Pag nagbigay tayo ng pang-apat, 50 plus 25
plus 12.5 plus 6.25. Ito ay 90 something na. Pa-calculate naman. 93.75. Pag nagbigay tayo ng pang-apat, pang-lima, $90.875. So nakikita nyo, habang tumatagal yung oras, nawawala yung unang dose. Itong 3.125 na ito, dito sa galing. So after 1, 2, 3, 4, essentially wala na yung inyong gamot. So after the 4th or 5th dose, hindi na maglalalampas ang drug concentration sa katawan. Hindi siya babagsak, hindi siya lalampas. Siya ay steady lang. Kaya ang tawag natin ay steady state concentration. Okay? So that is the math behind steady state concentration. If you give enough succeeding doses, you would reach a stable plasma level concentration in the body. Okay? Now, once this equilibrium occurs, meaning pareho na po yung pasok ng gamot at pareho na po yung labas ng gamot, that is called steady state concentration. When equilibrium is reached, steady state is reached. Steady state would always be reached after succeeding dosing. Basta hindi nagbabago, ito ha, basta hindi nagbabago yung dami ng gamot mong binibigay at hindi nagbabago yung interval of time, doon at doon papatak ang steady state natin. So kaya importante ang steady state, pag napatama natin sa steady state, hindi na siya masyadong maglililikot pa ang concentration. Parang doon na siya. So mamamanage na natin ang ating MEC at ang ating MTC. Hindi po tayo yung bantay lagi natin yung MTC, MEC. Basta stable lahat, maglalaro lang siya doon. Pero pag may nangyari, biglang nag-kidney failure, biglang nag-liver failure, mag-iiba ngayon yung parameters. Kaya, kailangan mo pa rin bantayan. Okay? Okay. So, ito po, when the elimination rate is higher, a greater amount of drug is given per interval of time, and it takes a shorter time for the drug to be eliminated. Kung alam natin ang half-life, which alam natin, kasi it's either KE or half-life ang alam natin, we can already predict gaano katagal bago mag-steady state. So tandaan nyo, ilang dosing interval bago mag-steady state? 4 or 5. I-multiply nyo lang po ang half-life ng 4, may steady state ka na. 4 or 5. So take for example, ang half-life natin ay 8. Anong oras magi-steady state? After ilang hours? 32, between 32 to 50. 32 to 40. So, kasi 8 times 4, 32. 8 times 5, 40. Chining. Kita nyo na nataas bago maglalaro lang siya after succeeding doses. Ito yung steady state. Steady state will be reached approximately 4 or 5 half-lives. Ang tawag natin dito ay CSS, steady state concentration. Okay? With multiple doses, the steady state is reached, and after 4 or 5 doses, the amount of drug remaining from the first dose does not significantly contribute to the final concentration. So, nauubos din po yung gamot. Okay? Ito po, ang sunod na to, wala pong computation to, so makinig na lang kayo. Ito yung mangyayari kapag binabago nyo yung parameters. Kapag pinapaiklian nyo yung interval, pinapahaba yung interval, nababago ang clearance, etc. So, kapag pareho ang ating bigayan, may prediction tayo.
Okay? Pag dinoble nyo yung dose, magdodoble din yung peak. Siyempre, tinaasan mo yung gamot. Ito tataas din yung plasma level concentration. Okay? So, kung gusto naman natin na baguhin ang ating steady state for whatever reason, dalawang ating ways. Pwedeng itaas natin yung dose or pwedeng paikliin natin yung interval of time. Increase the dose but maintain the interval or keep the same dose but give it more frequently. Mapapataas nyo yung CSS that way. Ito ang pinagkaiba. Depende na lang sa diskarte ninyo. Kung hindi naman siguro magagaganto kayo sa tunay na buhay na clinical case. Pero kung experimental kayo, pipili kayo kung paano nyo i-increase ang CSS. Ito, mas maikli ang interval. Ito, mas madaming gamot ang binibigay. Alin na mas delikado? Medyo mas delikado ito. Kasi ang laki ng kanyang inaangat at binababa. Hindi katulad nito. Yun nga lang, edi mas malimit kang magbibigay. Okay? So, when designing, so pag nasa research and development kayo, kapag magde-design na kayo ng intended dose, ito na yung levels na ano tayo eh. Hindi na tayo yung end user. Nagsisimula na tayong gumawa ng dosing pattern, tayo na magde-develop. Kailangan natin i-consider, saan ba yung peak at trough? Dapat, yung peak ng CSS natin ay hindi lalampas ng ating MTC. Then yung trough naman natin, hindi dapat bababa ng MEC. Otherwise, palabas-labas yung gamot sa effectivity. Ideally, CSS min, CSS max within MEC, MTC. Maliwanag po ba? Okay. So this is the accumulation factor. Ito po. To get CSS, peak, this is the formula. I-rewrite ko po yung C, yung isang part, baka kasi malito kayo. Yung XO versus VD, ano po yun? That is C max 1. So, ang alternative ay ganito ha. Okay. Bakit po ginawa ng 1 yung nasa taas? Explain ko lang. Bakit po ginawa yung nasa taas? Kasi, ay mali pala, pataas naman. Bakit ginawang 1 yung nasa taas? Kasi, kapag itong n na to, palaki ng palaki, ang nangyayari dito, paliit ng paliit yung number. So as n increases here, paliit ng number. Eh kapag sobrang laki na ng n, sobrang liit na ng kalalabasin nito, essentially 1 minus 0 na siya. Kaya ni-replace na po siya for CSS na 1 na lamang. Chining! Okay. Kung hindi nyo naintindihan, okay lang. Basta pag CSS, 1 na po yon. It reflects the inverse proportionality of n and the value of E negative KT. So ito, magagamit nyo ito. Okay. Ano? Nagsisisi pa kayong hindi nag-engineering? Given a chance, siguro nag-IT ako or computer science. Or nag-engineer, mechanical, para macho. Pero malamang nag-petroleum ako. Para sirain ko Mother Earth. Okay. CSS throw, on the other hand, ito CSS peak. CSS throw is CSS peak to ha, multiply nyo lang sa E negative KT.
CSS peak times E negative KT. Ito. This one is CSS peak. Dalawang topic tayo. IV bolus at saka IV infusion. Ito, bolus pa lang to. Yung infusion, aakyat bababa pa yon. Ito, ganun lang ng ganun. Meron. Kaya nyo yan. May? Sad. Hey. Anong Monday na lang? Hindi. Hindi ko kayo pagbibigyan ngayon. Bahala kayo. Hi. So, tandaan niyo ito. Tandaan niyo ito? Ito ay ginagamit natin kapag pababa ang ating concentration. Okay? So, tandaan niyo ito. We can get the time after the dose provided that we know CSS peak. Okay. Okay. Now, take for example. Practical problems muna tayo. Okay. Pagpalagay na ang isasagot nyo lang po sa akin ay formula. Formula lang isasagot nyo sa akin. Hindi kayo magka-compute. Hindi. Dito. Nagbigay ako ng dose. Putang na to. Isa. Dalawa. Tatlo. Gusto ko mahanap ang C min 2. Anong formula? Times ano? K KT yan. Tama. Yes. Okay. Naintindihan? Kaya. Ano pa? Negative KT po yan. N negative KT. Okay. Isa pa. Paano kunin ang CSS peak? That is the formula for CSS peak. Okay? Okay. Sige. Okay? Okay. Okay. Paano kung ganito? Ikakwento ko. Nag-administer tayo hanggang mag-steady state. So, take for example, steady state na tayo.
Biglang sabi ng doktor, pagkatapos nung huling dose, itigil na yung gamot. Okay? Pagkatapos nung huling dose, edi akit siya. Meron ka pang peak. CSS peak to. Titigil ang gamot. Bago, after 24 hours, anong concentration ng gamot? Oo, bababa. Paano ka computein? Wait lang. Anong sagot niya? Peak? Tama. Tandaan nyo na formula na ito, analogous po siya dito. Kagaling yun na. Ang pinagkaiba lang ay yung starting mo ay CSS. So, ang nangyayari, katulad ng ganito, mag-drawing ka lang ng linya, then isang pababa na yun. Yun po yung interpretation. Okay? So, pababa po. Basta pababa, yung, as in, hindi na ulit kayo magdo-dose, ito na yung general formula na ginagamit. So, instead of CO, CSS peak. Tumigil ka sa CSS peak, then pinabayaan mo na. After 20 hours, malalaman mo, makakalculate mo. Okay. Okay po. Okay. Okay, let's have a short rest of 10 minutes. Pahinga natin ang utak natin. For mag-sample products, Meron. Last na po ito. Tumigil pa tayo, nag-alangan. Okay, the last parameter is the average CSS. Average CSS is not an arithmetic or a geometric mean. Di ba, pag IV bolus, meron tayong peak, meron tayong throw. Pwede nating makalculate yung CSS peak, yung CSS average, yung parang nasa gitna lang ng peak at throw. Pero hindi tayo nag-a-average. A plasma level versus time curve after steady state has been achieved by IV dosing. By knowing that dose interval, we can determine the average concentration if we know the area under the curve. So, in general, ito po yung formula ng ating CSS average. CSS average ta. Hindi CSS peak, hindi CSS throw. CSS average. That is dose over clearance times interval. Okay na po. Ulit-ulit na lang po itong nasa dulo. Yan. Ayan, ito illustration ng CSS, ng steady state. Okay? Okay. Hindi. Sulat kayo. Ito yung formulas natin. Bibigay ko sa inyo yung libro kung gusto niya. Yung ginamit kong libro. Okay. Simula tayo sa pinaka-basic. T equals C0 E negative K T. Okay? C max 1 equals, C max 2 is C max 1 E K T plus C max 1. Ito po ay C min 1. C max
n is C max 1 multiplied by 1 minus E negative NKT bago 1 minus E negative KT. Partida, wala akong tinitingnan. Bago C min N equals C max N times E negative KT. Pero itong C max N ay galing sa taas. Okay? Okay. So, we have the general formula for a slope na pababa. Basta yung drug concentration pababa o hindi ka na magbibigay ng dose. Ito ang formula. Itong formula na to, mako-compute natin yung peak after any interval. Please take note, this is not time. It is interval. So, yung N na ito ay kung pang ilang beses na nagbigay ng gamot. Ha? Ha? Okay. Pati itong nasa baba. Sunod. Na formula. CSS naman tayo. CSS peak equals C max 1 over 1 minus E negative KT. CSS throw. Mali spelling ko. C max 1 over 1 E negative KT times E negative KT. That is our CSS throw. Throw, yung min. Mali spelling ko, throw yun. Nakapag-IELTS na ba kayo? Ano ba ang atin? TOEIC. Nakapag-TOEIC na kayo? Nakuha niyo yung score niyo? Okay. Tago niyo yun. Pwede niyo ipakita sa inyong employer na kayo marunong mag-English. Come back to the young and beautiful you. Okay. May tanong ako sa inyo. Sample question. Walang calculation. Kung ang dosing interval natin ay pagpalagay na 6 hours. Bago alam ninyo kung anong Cmax, pero wag na natin bigyan ng number. Formula lang isagot nyo. Ito, formula lang ang sagot niya dito. Pero pag-isipan ninyo. Ang interval of time natin ay 6. So, every 6 hours tayo magbibigay. Ngayon, ang hinihingi na concentration ay 34. Ang 34 ay hindi divisible by 6. So, hindi siya peak, hindi siya throw. Paano nyo kukumputin ngayon yung concentration at 34 hours? Hindi min. Kasi hindi siya minimum. Paano? Sige, sulat nyo, pag-isipan nyo. Ano yung formula? Formula lang isasagot ninyo. CT, anong T? C34. C34 ang hinahanap. Anong parameters? Hindi naman pwedeng C0 kasi malayo na siya sa unang dose.
Ang dami naman nun. Ang dami nun. CMAX 34, ang dami. Hindi. Hindi. Parang hindi. Parang mali ang lalabasan ng pag-anan. Pero try mo. Try mo. Pag may actual tayong ganyang problem. Anong propose ninyong solution? Sige, sabihin nyo. Anong inyong formula ang ginamit? CT? CT equals? CMAX, ano? CMAX N? Anong N? Ano ang sagot ninyo? Anong sagot mo, Miss Nario? C34 is equals to C max 5 E K34. Malapit, pero mali yung oras. Mali lang yung T. Baka kaya niyong i-build up yon. Tama yon. C max 5 ang simula. From C max 5 kayo magsisimula. Ang mali lang niya ay yung oras, hindi 34. C max 5, E negative K, yung T lang ang mali doon. Hindi 6. Hindi rin 30. Isipin nyo ha, bibigyan ko kayo ng hint. On the right track si Miss Nario kanina eh. Bibigyan ko kayo ng hint. Bakit si Max 5 ang ginamit mo? Kasi po, 34 divided by 6. Inalam ko kung pang ilang dosing na siya. Tama. Pang ilang dose, di pang 5 na. Di pagpalagay na ganito itsura, 1, 2, 3, 4, pagpalagay na 5. Ito, C max 5. So, ang tendency natin ay pababa na. Ang mali na lang niya ay oras. Yung oras lang talaga. Hindi po, ito, bibigay ko na yung sagot, pero hindi ko bibigay yung actual na number. Hindi po 34 yung number. Kasi hindi 34 hours ang lumipas. 4. KT, in which T is 4. Kasi, ito, 30 na. 1, 2, 3, 4. Hindi po pwedeng yung interval na 6. Kasi kung interval ng 6, di dapat ang ginamit natin ay C minimum. Okay? Okay, so ganito yung chart na gagamitin. Pag ito, C max. Pag ito, C min. Pagtagaywan. Pero pag nandito yung target ninyo, pag nasa gitna yung target ninyo, sa max kayo magsisimula. Bago kung ilan ang pag-itan ng max doon sa target mong time. So, C max, bago E negative KT, in which T is hours after dose. Ilang oras after dose. Okay? May tanong na lalabas na ganyan. Kaya pinapakita ko sa inyo. Let's have some sample problems. Baby. Okay.
Crazy, crazy. Ay, wait. Pakipicturean, kasi hindi ko kayo nakapag-print. Sorry naman. Pakipicturean po, mga madam. Wait lang. Nasabok ba? Ayun! Sige, nasabok naman pala. Thank you, past self. O, sagutan niyo yung nasabok.